Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi alam ni Elvira ang gagawin niya. Sa bagay, hindi naman niya inaasahan na mangyayari yon ngayon. Si Elvira at ako'y nagpapanggap lang. Natatakot lang siya na umamin na nararamdaman niya dahil ilang taon din kayong nagkahiwalay. Don't expect her na paniniwalaan ka niya kaagad, lalo na sa dami na nangyari sa buhay niya. Yun ang sinabi ni Daniel kay Johannes. Sinabi pa nito na hindi na niya kayang itago ang totoo dahil alam niyang pakiramdam ng ganoon noon. Hindi naman na nagtanong si Johannes kung ano ang noon na sinasabi ni Daniel since hindi naman sila close. Isa pa, nagkakilala sila sa hindi magandang pagkakataon but still they try to work out as a friend. Hindi alam ni Elvira ang sasabihin niya hanggang sumapada ng mata niya sa gawin ng kanyang mga anak. Nakatingin sa kanyang mga ito at naghihintay ng sagot niya. Naalala niyang pangako sa sarili na aamin siya kay Johannes sa oras na magising si Felicity. Yun ang pagkakataon na yon. Hindi naman niya inaasahan na mapapaaga ito at mabibigla siya. Siyempre gusto niya na munang maghanda at humakot ng lakas ng loob. Napabuntong hininga na lang siya at tumingin kay Johannes. Totoong sinabi ni Daniel, nagpapanggap lang kaming dalawa dahil hindi pa ako handa na malaman mong nararamdaman ko. I'm scared na baka lahat ng yun ay wala lang, na biro-biro lang. No, agad na sabi ni Johannes at tinawakan na magkabilang kamay ni Elvira. I didn't mean to rush you like that. I want you to trust me, to love me again like you loved me in the past. I miss you, Elvira. I miss you, my wife. Nagkatinginan si Angelo at Bradley dahil sa kanilang mga nalaman. Sino bang mag-aakala na hindi totoo na mag-boyfriend at girlfriend si Elvira? Gayong yun ang pakilala nilang dalawa. I'm sorry. Hindi ko gusto na magsinungaling. It's just that I am not yet ready. Nahirapang sabi ni Elvira na ikinailing ni Johannes. No, naintindihan kita. Handa ako maghintay. Handa akong hintayin ka. Nagawa ko nga umasa na buhay ka. Ngayon pa kaya nahintayin ko na lang na maging ready ka, hindi ba? Hindi napigilan ni Elvira ang kanyang luha dahil sa sinabi ng lalaki. Tama naman ito. Alam niya kung gaano siya nito kamis at kagustong makita dahil narinig niya ito noong minsan na akala niyang multo ito. Ibig sabihin, kayo na po ba ni Mommy, Daddy? Sabay na napalingon ng dalawa kay Felicity na magsalita ito. Hindi alam ni Elvira ang isasagot niya kung kayang lalaki ang sumagot. Anak, not yet. Daddy will court Mommy pa. Papayag ba kayo? Lapit na sabi ni Johannes sa bunso niya, tumingin pa sa dalawang kuya nito. Of course! Sabay-sabay na sabi ng mga to. Kung ako pong tatanungin, sana kayo na kagad. Ba't niintindihan po namin si Mommy? Kaya take your time lang po. Ngiting sabi ni John sa ina kaya lalong naiyak si Elvira. Mommy, nakita ko kung gaano kaka-workaholic nung nasa New York pa lang tayo. But now na nasa Pilipinas na tayo, alam kong dito mo na mahanap ang pahinga mo't yun ay si Daddy. Tumingin si Hans sa ama, may kinangiti sa kanya nito. Sundin mo kung anong tinitibok ng puso mo, Mommy. Tumangon ng dahan-dahan si Elvira sa sinabi ng anak at bumulong ng salitang thank you. Sapat na para maintindihan ng bata. Hindi ka namin minamadali, Mommy, pero please consider this. Sabi ni Felicity na ikinatingin nila dito. Marry our daddy again, Mommy. At doon na nagsimula ng ligawan at suyuin ni Johannes Elvira. Matapos nilang mag-usap ay pinatawag nilang Mommy ni Elvira kasama sina Cara at Rachel. Nalaman ng mga itong tungkol sa kanilang dalawa ni Johannes at masayang mga ito para sa dalawa, lalo na si Edna. Dahil kahit hindi sabihin ng anak ay kitang-kita niyang saya sa mata nito. Kahit pa naipakita nito sa labas na ayaw niya, pero ang totoo ay gusto niya. Kilala niya si Elvira. Kilalang kilala kaya alam niyang kiliti ng anak. Siyempre, mas masaya sila dahil gising na si Felicity. Sa wakas, nagkakakilanlan ng mga ito at close na close agad si Felicity sa mga ito. Tila nga noon pa sila magkakakilala dahil sa sobrang close ng mga ito. Sumapit ang madaling araw, tulog na ang triplets habang ang matatanda naman ay gising at nag-uusap-usap. Sinabi na nila sa ina ni Elvira at kay Lara at Rachel ang nangyari. Nagulat ang mga ito at nag-alala pa nga si Edna. Pero dahil ligtas na si Elvira ay nawala din yun kagad. Napag-usapan nila tungkol sa kaso na isasampa nila laban sa mga ito. Wala na dito sila Patricia at Angelo. Natigilan si Elvira sa sinabi ni Rachel. What do you mean?
Kunot noon na tanong niya sa kaibigan. Na sinubukan naming alamin kung naghahanap pa ba ang dalawa kay Tito Robert. Nalaman namin na umalis na sila. Imposible. Kapapalitan lang namin ni Patricia kanina. Ayun nga, umalis kaagad sila after noon based sa record nila sa front desk. Kaya malabong si Angelo Patricia ang kasama ng mommy ni Johanna sa room nito. Nagkaroon kasi sila ng conclusion na maaring si Patricia o Angelo ang kasama ni Bianca since sila lang namang dalawang close nito nakakampi ng ginang. Pero dahil sa mga sinabi ni Rachel at Cara ay kaagad na nawala sa listahan ng mga ito. Hayaan nyo, ako nang bahalang humanap ng sagot sa bagay na yan. Sa ngayon, focus na muna tayo sa kaso. Bukas na bukas din ipapa-aresto natin si mommy. Dahil sa sinabi ni Johannes ay napatingin ng mga ito dito. Mayroong pag-alala mga tingin na yon ay kinataas ng kilay niya. Bakit kinakatingin sa akin ng ganyan? Kasi naman Johannes, mami mo yun hindi ba? Kaya mo yung gawin sa mami mo? Diretsong tanong ni Cara sa lalaking kinasiko ni Rachel sa katabi. Aray! Reklamo ni Cara sa pagsiko ni Rachel sa kanya. Pagpasensyahan mo na kaibigan ko. Masyadong madaldal. No, it's okay. Sagot ni Johannes at nagpatuloy muli. Kung mali ng ginagawa niya, hindi ko siya itatolerate, lalo na't maaaring makapanakit din siya ng ibang tao. Hindi lang si Elvira. Katulad ni Daniel, nadamay lang din siya, hindi ba? May puntong sinasabi ni Johannes kung kaya napatangong mga to. Si Elvira naman inalalang pagsugot sa kanya ni Patricia noon. May alam ako na mas makakatulong sa atin. Sabi niyo ni Elvira na ikinatingin nito sa kanila. Ano? Sabay-sabay na tanong ng mga to. Sumama kayo sa akin. Naiwan si Edna sa silid ni Felicity para bantayan ang mga bata. Habang lahat sila'y nagpunta sa lugar na hindi nila alam. Hanggang si Cara at Rachel ay makilalang daan tinatahak nila kaya alam na nila kung saan sila pupunta. Sigurado ka ba na ipapakita mo sa kanila? Alalang tanong ni Cara ni kinatango naman ni Elvira. Wala na tayong dapat itago. Alam na rin naman nilang nangyayari. Isa pa, makakatulong din sila sa atin. Dahil sa sinabi ni Elvira, tumango na lang ang dalawa niyang kaibigan at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sila sa patutunguhan ay nagtakang mga lalaki dahil sa isang private unit na pinuntahan nila. Pasok kayo, ngiting sabi ni Elvira at pumasok naman ng mga ito doon. Hanggang sa may lumabas na lalaki mula sa isang kwarto na naruroon at nagkagulatan pa sila na makilalang isa't isa. Ikaw? Sabi ni Johannes. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking hinabol niya sa gubat. Ma'am Elvira, baka patayin niya ako. Takot din sabi ng lalaki at nagtago pa sa likod ni Elvira. Johannes, kalma. Kakampi na natin siya ngayon at handa siyang tumistigo laban sa mami mo. Sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan yan? Bulong na tanong ni Bradley kay Elvira habang nakatingin kay TJ na siyang nahuli nila Elvira. Nakita ito ng mga tauhang inutusan ni Karang hanapin ang lalaking natitira sa sumubok na pumatay kay Elvira. Siyempre, hindi rin hahayaan ni Cara na mapahamak ang kaibigan. Alam nilang nangyari sa unang pagbabanta ni Patricia. Ayaw nila na mapahamak ito. Ngayon na nalaman nila na meron palang nagsabi na patay na ito sa Pilipinas. Magtiwala kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Seryosong sabi ni Elvira na siyang kinatahimik ng mga to. Hindi alam ni Angelo at Bradley ang kanilang sasabihin. Siyempre, wala naman silang alam sa mga nangyayari. Hindi pa nga sila nakakapag-usap ng maayos ni Johannes at hindi nila alam ang susunod na gagawin. Ako nang bahala, may tiwala ako kay Elvira. Sabi ni Johannes na siyang kinatahimik lalo ng mga ito. Mahabang katahimikan na namagitan sa kanila. Si Elvira naman ay naisip ang nangyari sa kanila ni Patricia. Naalala niya, Elvira na balak niya sabihin kay Johannes ang nangyari doon. Napatingin siya kay Cara at Rachel. Mukhang nakuha naman ang mga itong gusto niyang sabihin at marahang tumakbo dito. Ang totoo niyan, si Bianca, pinagtaka na kung patayin. Nagulat ang mga ito sa sinabi ni Elvira, maging ang kanyang inay nagulat dito at kagad na nagtanong. Nagtangka? Paano? Ayos ka lang ba? May ginawa ba sa'yo yung kakaiba? Sunod-sunod na tanong ng ina nito. Mommy, I'm okay. Look at me. Wala namang nangyari, hindi ba? Mabuti na lang at dumating si Daniel at niligtas niya ako. Yun yung time na nagsimula kami magpanggap na maging on kami. Napanganga ang mga ito dahil sa sinabi ni Elvira, hindi alam ang sasabihin, hindi alam ang i-react. Basta nakatingin lang sila kay Elvira na hindi makapaniwala. Guys, I am truly okay. Walang nangyari sa akin. Ngayon nga, wala na kaming communication. Alam kong alam niya na alam niyang nangyari ng gabing iyon.
Napatingin sila kay Johannes dahil alam nila na mayroong pumapasok sa isip nito. Kilala nila si Johannes. Basta tungkol kay Elvira, maghahalo ang langit at lupa. Lahat haharapin ito para kay Elvira. And until now, wala kapalit silang kaso. Tanong ni Johannes na ikinalunok nila. Walang gustong sumagot sa tanong ni Johannes. Tanging si Elvira lamang. Wala, mag-iipon pa kami ng ebidensya. Ngayon sapat ng evidence namin kaya ngayon pwede na kami magsampa ng kaso. Napatango si Johannes sa sinabi niyo ni Elvira. Ano ang evidence na meron kayo? Dahil doon ay mas tatahimik ang mga kasama nila, tanging si Elvira at Johannes lang ang nag-uusap. Kinabukasan, umalis na si Tita Johan. Gulat ang mga ito sa balitang nalaman mula kay Angelo. Ito kasi ang inatasan nila na pumunta at tumingin sa ina ni Johannes. Siyempre, magsasampa sila ng kaso dito, kaya dapat na malaman nila kung nasaan ito. Pero hindi rin inaasahan ni Angelo ay wala na doon ng Tita Bianca niya. What do you mean? Tanong ni Elvira na napatingin ni Angelo dito. Umalis daw siya kaninang madaling araw, yun ang sabi ng mga tauhan ni Daniel. Kahit si Daniel nakausap ko, umalis nga daw ito. Dapat sasabihin niya sa atin kaso tulog daw tayong lahat ng oras na yun. Natahimik ang mga ito sa sinabi ni Angelo. Paano nila masasampa ang kaso kung ngayon na wala na doon ang ina ni Johannes? No, it's okay. Napatingin sila kay Johannes sa sinabing yun nito. Kung umalis siya, walang problema. Alam ko naman kung nasaan ito ngayon. Napatingin sila kay Johannes sa sinabi nito at mayroong inalabas itong laptop. Pagkatapos ay doon ng GPS kung nasaan si Bianca. Nilagyan ko siya ng tracker device kaya walang problema. Nakahinga naman ang mga ito ng maluwag dahil doon. Sa ngayon, i-celebrate na muna natin ang birthday ni Elvira bago natin i-continue ang kaso. Gulat na napatingin ng mga ito kay Johannes habang ang mga bata natira. Dahil sa nalaman, si Elvira hindi makapaniwalang napatingin kay Johannes na nakangiti sa kanila. Babawi ako sa iyo, my wife, hindi ba? Dahil sa kagustuhang mangyari ni Johannes, hindi muna nila inisip ang kaso sa pagitan ng mommy nito at ni Elvira. Hinayaan na muna nila ang mga taong lumayo na halatang guilty sa mga nangyayari. Lalo na kinabukasan ay kaarawan na ni Elvira. Grabe, ang haba ng buhok mo, girl. Siko na sabi ni Rachel sa kaibigan. Nang tumabi sa magkabila niya ang dalawa, talagang pinagitnaan siya ni Cara at Rachel. Oo nga, meron na ngang Johannes, may Daniel pa, tapos Angelo at Bradley. Grabe, hindi ako makapaniwalang napapalibutan ka ng mga gwapo, sabi ni Cara na ikinatawan ni Elvira. Sus, sa inyo naman si Angelo at Bradley. Alam ko minarkahan niyo na sila sa mga isip niyo. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na tumawa. Ang totoo niyan habang busy si Elvira sa pagbabantay sa anak na si Felicity. Ang dalawa ay busy din sa pag-aasikaso ng kaso na ihahantong nila at kay Angelo at Bradley. Halata kasi nila na may gustong dalawa sa kanila. Nung una pinagtitripan lang nila ang mga ito pero kalaunan ay narealize nila na gusto nilang magseryoso. Kahit sila pang pag nagmumukhang lalaki wala silang pakialam basta mapaibig nilang mga to. Naku, mag-iingat kayong dalawa. Baka mamaya mahulog kayo ng sobra tapos masaktan lang kayo Alam kong pakiramdam ng ganun kaya be wise. Sus, akala mo naman kaming dalawa ni Cara, hindi ba? Sabi ni Rachel na ikinatango ni Cara. Sa bagay, kilala ko naman ang dalawa na yun. Mababait sila. Kilala na kasi ni Elvira ang dalawa noon pa nung mag-asawa pa sila ni Johannes. Kaya alam niyang safe ang mga kaibigan niya sa kaibigan ni Johannes. Oo nga pala, birthday mo na bukas. Anong ganap natin? Tanong ni Rachel na ikinibigit balikat ni Elvira. As usual, ganun pa rin. Since Pasko din yon, kakain tayo ng sabay-sabay. Katulad na palagi nating ginagawa. Napatango ang dalawa sa sinabi ni Elvira. Advantage nga rin kay Elvira iyon dahil napapag-isa nilang celebration ng birthday niya at ng birthday ni Papa Jesus. Makarelihiyoso din kasi ang mommy niya. Kaya nung nag-adapt niya yun ay naipamana sa kanak niya. So, sigurado naman ako na may surprise ay si Johannes Agad na nasiko ni Rachel si Cara dahil sa sinabi nito. Aray! Reklamo ng babae habang hawak ang tagiliran na nasaktan. Tulig! Baka mamaya may surprise nga yan alam na ni Elvira. Bakit alam niya ba kung anong surprise ni Johannes? Hindi diba so surprise pa rin? Napailing na lang si Elvira dahil nagsasagutan ng dalawa. Pero syempre, hindi niya maiwasang maisip kung may surprise ba talaga si Johannes. Naalala niya na sabi nitong babawi ito sa kanya. Kaya siguradong meron yon. Na-excite siya kung anong surprise na yon. Hindi niya namalay nakangiti na pala siya kung kaya umayos na lamang siya at sinuway ang dalawa.
Araw ng kaarawan ni Elvira at busy mga to sa paglulutong handa nito dahil sa salubungin nilang Pasko't birthday niya. Busy na busy mga ito ng gabi bago magpasko. Dahil hindi pa makakalabas si Felicity sa room nito, nagdesisyon sila na doon na lang nila mag-celebrate ng Pasko't birthdays niya. Ang triplets, ito ang tuwa at excited na lalo na si Felicity at John dahil yun ang unang birthday nila nakasama si Elvira. Kahit na maraming pagbabago sa nakalipas na mga araw, hindi naman naging dahilan yon para malayo sila sa isa't isa. Naging daan pa nga iyon para mas maging close sila sa isa't isa. Si Felicity, mas naging vocal na sa kanyang mga kuya. Hindi mo nga akalain na yun si Felicity dahil mahinhin at pino kung kumilos ito noon. Pero ngayon sobrang bibo na at kulit. Sa bagay, panibagong buhay yon para sa kanya kaya malaki ang pagbabago sa ugali ng bata. Wala naman yung problema sa kanila. Mas okay nga yan kasi mas nakakapag-bonding ang mga to. Ang mommy ni Elvira ay kasamang kanyang daddy. Yes, nagkita na silang dalawa. Nung gabing kinuha nila ito si Edna ang nagbantay kay Robert. Nagiyakan pa nga silang dalawa. Lalo na si Robert dahil sisingsisi siya sa mga naging desisyon niya sa buhay. Si Cara at Rachel naman ay katulong ni Edna dahil gusto ni Edna na homemade cook ang ihahanda nila. Iyon ang unang Pasko nila na marami sila. Kaya gusto nito na maging special ang lahat. Yung isa dyan, tulala. Napatingin sila kay Rachel na magsalita ito. Oo te, ikaw magtataka ka pa? Sabi nito kay Elvira na ikinataka niya. Huy, wag mong pansinin. Hindi pa kasi nakikita ang love of her life niya. Kaya nanghihina. Natatakot na hindi pumunta sa birthday niya mamaya. Singit ni Cara na mas lalo nang ginatungan ng sinabi ni Rachel. Dahil sa narinig ay napairap na lang si Elvira at hindi na pinansin ng mga ito. Dahil ang totoo, tama ang mga ito. Umaasa kasi siya na mayroong pakulong lalaki. Kaso kanina pa niya itong umaga hindi nakikita. Ganon din sina Bradley at Angelo. Hindi pa nila nakikita ang tatlo. Tumigil na kayo sa asaran at konting oras na lang ang meron tayo. Suway ni Edna sa kanila kaya dinilaan na lang ni Elvira ang dalawa dahil pinagalitan sila. Nang matapos silang magluto ay nagpahinga ang mga ito dahil 2 hours na lang at Pasko na. Buhay na buhay ang mga tao sa loob ng room ni Felicity sa ospital, puwera sa kanya. Kanina pa nag-aabang si Elvira kay Johannes. Darating yan, mommy. Napatingin siya sa nagsalita at nakita niya si John. Agad siyang ngumiti sa anak at pinaupo ito sa tabi niya. Paano mo nasabi na si daddy mong inaantay ko? Nakangiti na tanong ni Elvira sa anak. Simple lang, mommy. Nakahawa ka lagi dyan sa kwintas mo. Natigilan si Elvira sa sinabi ng anak. Hans probably not know this but I know that ring on your necklace was your wedding ring with daddy, right? Nakita ko yan sa photo album niyo ni daddy. Madalang mo lang siyang suotin dati pero ngayon lagi mo nang suot. Gulat man na pangiti na lang habang umiiling si Elvira. Wala talaga siyang takas sa mga anak niya. Si Hans nga hindi siya tinigil. Nakakulit malaman lang kung saan galing yun at bakit importante sa kanya yun. It was part of her past. Ang past niya na hindi niya makakalimutan. Dahil marami siyang natutunan doon. Mas marami naman ang iyak niya pero natabunan na yun ng mga masasayang araw na naranasan niya kasama si Johannes. Tama ka anak, eto nga yun. Ngiti na sabi nito at hinubad ang kwintas. Ginawa niya kasing necklace na singsing niya. Naalala niyang araw na gusto niyang itapon ang singsing na yon. In the end, hindi niya nagawa dahil meron pa rin tungpuang sa puso niya. Sadyang na-force lang siya nakalimutan ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit nabuo kayong triplets. Gitig sabi ni Elvira at tumingin kay John. Alam kong late na bago ko kayo makasama ni Felicity. O late na bago niyo malaman na magkakapatid kayo. Pero hindi pa late para bumawi. Kalimutan na natin ang nakaraan and move forward tayo sa present. Tumango si John sa sinabi ni mommy niya at niyakap to. Niyakap naman ni Hans pabalik ang anak at dinama ang yakapan nila. Advance happy birthday mommy. Natawa siya ng mahina dahil sa sinabi ng anak at nagpasalamat. Pero kagad din siyang napahiwalay dito na meron siyang maalala. Naalala ko, hindi ba may papaliwanag kayo sa akin? Bakit may mga baril ang daddy mo? At bakit parang alam na alam niyo ni Hans na nangyayari? Like hindi man lang kayo natatakot sa putok ng baril. Natigilan si John sa sinabi ng ina. Ang buong akala nila nakalimutan na nito yun, kaya nga nakahinga na sila ng maluwag doon. Si daddy na lang magpapaliwanag mommy. Pero tandaan mo po na pakinggan na muna si daddy, okay? Hindi po kami masasamang tao. Nagtataka man si Elvira ay wala siyang nagawa kundi ang tumango sa anak. Ayaw naman niya itong pilitin pa.
Maya-maya pa nag-decide silang lumapit na rin kay Felicity at Hans na nagkukwentuhan sa higaan nito. Doon na sila nagpalipas ng oras. Nang kalahating oras na lang bagong birthday niya, sakto dumating si Angelo at Bradley, ngunit wala si Johannes. O bakit daw kayo lang nasa ng Prince Charming na kaibigan namin? Tanong ni Kara na gustong ikotong ni Elvira sa kaibigan. Wala talagang prenong bibig nito. Busy kasi kami, pinaalis na kaming dalawa at susunod daw siya dito. Sagot ni Angelo. Ayun naman pala, susunod daw. Intay ka lang, sabi ni Rachel at tinapik pang braso ni Elvira. Hinawakan ni Elvira ang kamay ni Rachel at kiniliti ito. Maghintay pala, etong sayo. Elvira, don't. Hanggang sa nagharutan na sila doon dahil sumali si Kara at ganun din ang triplets. Kahit papano nakalimutan ni Elvira ang paghihintay kay Johannes. Maya-maya pa, 5 minuto bago ang birthday niya, bumukas ang pintuan. Buong akala nila si Johannes na, ngunit si Daniel lang pala. Akala naman namin si Johannes na. Sabi ni Rachel na ikinatawa ni Daniel. Mukhang lahat kayo nakahintay kay Johanna. Sabi ni Daniel sa mga ito't nagmano sa mommy at daddy ni Elvira. Yes, Tito Daniel. He's so tagal po kasi. Reklamong sabi ni Felicity ikinatawa nila dahil inartehan pa nito lalong salita niya. Darating yun, kilala ko si Johannes. Huling sabi ni Daniel. Ang ending, lahat sila inantay ng lalaki. Ilang minuto na lang kasi kapag nahuli ito talagang mawawalan to ng pag-asa kay Elvira. Oo, gets niya na busy to pero yung effort man lang sana nandun siya kaso wala 2 minutes na lang wala pa rin siya. Alalang sabi ni Rachel pero maya-maya lang after niya magsalita biglang namatay ang ilaw. Nagulat si Elvira dahil doon pero ang mas ikinagulat niya. Ang pagtahimik ng mga kasama niya pero rinig niyang yapak na mga to. Ayos lang ba kayo? I-on niyo yung mga flashlight niyo, sabi niya ngunit walang sumagot sa kanya. Maya-maya lang inakarinig siya ng impit na sigaw na tila pinipigilan siya magsalita. Mommy, help! Naalerto si Elvira na marinig niyang boses ni Felicity sa may pintuan. Narinig niya rin ang pagbukas nun na tila lumabas sa mga to. Felicity! Alala niya sabi ngunit tumama siya sa mini table na ikinadaing niya. Sakto naman na may nakapa siyang cellphone ngunit kaya binuhay niya ang flashlight at doon niya nakita na wala namang kasama niya, lalo na triplets. Mga anak! Hindi siya nagdalawang isip na lumabas para hanapin ang mga ito. Hindi niya rin alam kung paano biglang nawalang mga to. Pero hindi na yun mahalaga sa kanya ngayon dahil ang mahalagay mahanap ang mga anak at mailigtas to. Baka mamaya plano yun ng mommy ni Johannes or si Patricia. Mommy! Agad na napalingon siya sa elevator at nakita niya si Felicity. Buhat ng isang lalaki at papasara na yun. Felicity! Dali-dali siya tumakbo para abutan ng anak ngunit hindi niya ito naabutan. Agad niyang tinignan kung saan ito papunta at sa rooftop yon. Ang daming overthink na pumapasok sa isip niya pero mas kailangan niyang iligtas ang anak. Ginamit niyang hagdan since malapit na lang sa floor nila ang rooftop. Nang makarating siya doon, nagulat siya na nakatapat sa kanyang lahat ng ilaw at mayroong malumanin na tugtog sa paligid. Nag-adjust pang mata niya hanggang sa makita na niyang paligid. Nagulat siya nang makitang mga kasama niya sa room ni Felicity sa paligid niya. Tila pinapalibutan siya. Sobrang ganda ng paligid, maraming warm light na nakatutok sa kanya at mayroong candle na pathway papunta sa harapan niya. Puno din ng petals ng bulaklak ang paligid. Ang pagkain niluto nila kanini naroon at nakahilera ng maayos. Halatang pinaghandaan ng lahat ng iyon. Paanong? Takang tanong niya, ngunit ginuso lang ng mga to ang unahan kay napatingin si Elvira doon. Natigilan siya nang makita si Johannes na nakatayo't merong hawak na bulaklak. Hi wife! Sorry, pinakaba kita at ininis. This was all my plan. Happy birthday my love. Hindi na napigilan ni Elvira ang maiyak dahil sa sinabi nito. Naghalo-halo na kasing nararamdaman niya. Lalo na't buong akala niya mawawala ng mga anak sa kanya. Yun pala lahat ang iyon ay pakulo ni Johannes. Maging hindi nito pagpapakita sa kanya dahil busy ito sa surprise na iyon sa kanya.